Hello mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, magbibigay tayo ng update at pagpapaliwanag hinggil po sa resignation ng tinatawag na bagman ni Marcos Jr. or isa sa mga bagman niya. Ito pong si Undersecretary Jojo Cades ng Department of Justice. No? Mantakin mo, taga DOJ ka, nakikialam ka sa mga diskarte ng flood control projects. Eh di talagang may katotohanan o malapit-lapit sa katotohanan ang pattern of your activities. Why in the hell is an undersecretary of the Department of Justice involved in the anomalous, questionable, and very scandalous issues involving flood control projects na mga ghost? Taga Department of Justice ka, flood control ang inaasikaso mo. Parang kagaya din ditong tinatawag na BFF daw ito ni Budget Secretary dati, ni Marcos na si Pangandaman, ni Amina Pangandaman, itong si Undersecretary Olaybar, na bata-bata ni DepEd Secretary, dating senador, bit-bit niya na ito, ni Sani Angara, si Yusek Olaybar. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng BFF ni Amina Pangandaman. Itong si Yusek Olaybar, taga DepEd ka, ikaw ang facilitator ng flood control projects and iba pang proyekto na hinihingi ni Lolo Lucas Bersamin at nila Pangandaman as if you are involved sa mga anomaliyang ito. Kaya nag-resign din po ito ang bata-bata ni Sani Angara na bit-bit nila ito mula sa Senado, binit-bit niya bilang Undersecretary sa Department of Education, no? And I think the only qualification nito ni Olaybar dahil marunong maging bagman. Wow. So ganun din ba ang qualification ni Undersecretary Jojo Cades? Binanggit ito mismo ni Saldico, si Jojo Cades, samantalang si Yusek Olaybar, binanggit po ito at pinangalanan ni Yusek or Undersecretary Bernardo na mga sindikato na nanghihingi, naglalakad na mga proyekto, no, kay Lolo Lucas Bersamin ang itinuro ni Yusek Bernardo na ang tagalakad itong grupo nila Sani Angara sa DepEd 2.5 or 2.8 billion pesos na mga proyekto. At ang SOP niyan is 15% sa minimum or 20%. So that means mga hindi bababa yan sa 300 million ang nakuha na SOP o kutong. Kung pag-uusapan natin ang ibinulgar ni Yusek Bernardo kay Yusek Olaybar. Kay Jojo Cades, specific po ang pagkatukoy sa kanya. Mismo ni Ginoong Saldico na itong si Yusek Jojo Cades ng DOJ ang nagbigay ng brown envelope o nagkuha ng utos ni Marcos na mga proyektong gustong ipa-insert ni Marcos. At alam na natin, pag in-insert yon, order yon ni Marcos, gagamitin yon sa pangdurubo, pangungulimbat at pangungurakot. So itong brown leather envelope na ito, na pocket size or folder size na brown, binanggit po ito ni Saldico na nakita niya ito sa Singapore. Na bit-bit ito nila Jojo Cades at mukhang dito inilalagay sa brown leather envelope ang mga transactionist ni Marcos na illegal. Kasi doon din po hinugot ni Olaybar itong pinag-uutos ni Marcos na almost or mahigit 100 billion pesos na mga insertions na pinapatrabaho niya kay Saldico at doon nagsimula ang mga banggaan nila sapagkat gustong hatiin ni Saldico 50 billion sa DPWH, 50 billion doon sa unprogrammed appropriation para hindi bumukol. Kasi pag ipilit daw, sabi ni Saldico, ang 100 billion pesos na insertion ni Marcos for 2025 budget, bubukol ang DPWH. Mas malaki pa ang budget ng DPWH kaysa budget ng Department of Education o ng sektor ng edukasyon na sa ilalim po ng saligang batas, hindi pwede yon. Dapat ang highest budgetary priority would be the sector of education. Pero ang nangyari, dahil hindi pumayag si Marcos, pinagalitan niya si Saldico. Bakit nyo pakikialaman ang aking insertions? Humanap kayo ng inyong proyekto at insertions. Huwag yung aking pakialaman. Yun po ang
hand in at naghugot ng insertion order na yan mula sa mahiwagang brown leather envelope ay si Jojo Cades. At lumalabas po ang pangalan ni Yusek Jojo Cades sa marami pang mga transaksyones na siya ang pinapalakad ni Marcos outside sa scope ng sindikato ni Romualdez at ni Saldico. May bagman pa daw si Marcos at ito ang itinuturo, si Jojo Cades, according to reports na kumakalat na ngayon, kaya napilitan siya mag-resign, no? Siguro hindi rin to binitbit ni Boyeng Rimulya papunta sa ombudsman dahil alam din ni Boyeng Rimulya ang diskarte nitong Jojo Cades, ano? Kaya nga naiwan ito sa DOJ, pero ang kapal ng muka, ano? Inantay pa niyang sumambulat ang iskandalo ng mga pagiging bagman niya bago siya nag-resign kahapon, no? Pero walang investigasyon kagaya din ng pag-resign ni Lolo Lucas Bersamin at ni Amina Pangandaman, si Bersamin Executive Secretary, si Pangandaman Budget Secretary. At itong kulukoy na si Manny Bunuan, DPWH Secretary ni Marcos for 3 years. At ito ang namuno ng sindikato sa DPWH. According to the declaration and report nila Yusek Bernardo, sa revelation mismo ni Engineer Alcantara at nila Engineer Bryce Hernandez. Si Bunuan ay barkada din nitong isang kongresista na itinuturo ni Saldico na sindikato din. Itong si Edwin Garjola. Pinangalanan din ito ni Congressman Leandro Liveste. Nakasama ni Jojo Ang ng Uswag-Wasaag Ilonggo Party List na nagbebenta ng mga proyekto at pinagkakakitaan nila. Dahil mga kontraktor ang mga ito, no? Involved ito sa construction operations. Itong si Garjola ay napabalita po na mayroong isang mansyon na pinagmamay-arian, isa pa lang ang nabuking, worth 600 million pesos. Sa California, 600 million pesos. Wow! Kasi umaabot po sa mga almost 11 million dollars ang worth ng kanyang mansyon sa isang exclusive area ng California. Wow, grabe, no? So si Garjola at si Bunuan magbarkada. Si Bunuan may anak din na involved sa construction. At ito din si Jojo Cades, may mga kontraktor ding mga involvement siya. Bakit hindi ito sila pinag-iimbestigahan? Hindi kinakasuhan ni Boyeng Rimulya, no? Napangalanan na na-reveal na nga ang kanilang mga pangalan. Ulitin ko si Yusek Olaybar, dyan sa DepEd nag-resign. Bata-bata ni Sani Angara ito na DepEd Secretary, bit-bit niya ito. At lumalabas na bagman operator nila ito. Si Yusek Olaybar at BFF ni Amina Pangandaman na dating DBM Secretary ni Marcos. Ang isa pa na hindi kinakasuhan at walang investigasyon o case build-up, si Lolo Lucas Bersamin na isinesangkot ni Yusek Bernardo kasama si Yusek Olaybar. At ang pinakamalala, itong itinuturo na bagman ni Marcos. Sa operations niya, sa mga insertions at iba pang pangungulekta, lumalabas po itong pangalang Yusek Jojo Cades. So, bakit walang case build-up? Sige nga, sagutin mo ito, Ombudsman Boyeng Rimulya. If you are true to your mandate, and if you try to reinvent yourself na matino at maayos ka at patas at ikaw ay para sa katotohanan at para sa iyong tungkulin sa mamamayan, i-case build up mo nga ito at i-pursue ang mga kaso laban kay Yusek Jojo Cades, Yusek Olaybar, former Executive Secretary nila Marcos na si Bersamin, si DBM Secretary Amina Pangandaman at itong si Kulukoy Bunuan na naging DPWH Secretary ni Bongbong Marcos Jr. Ito po ang mga galamay kung sa pugita o sa octopus, ito ang mga tentacles direkta ni Marcos. Ang pinakamalalim na tentacle nila, itong si Saldico. Kasi yan ay nasa inner sanctum. Pag sinabing inner sanctum, nasa pinaka-inner circle po ni Marcos yan. Ito sila Cades, sila Pangandaman, sila Bunuan, at itong sila Olaybar. Sila po ay mga tentacles ni Marcos.
Pero ang paano katayin ang budget at ilusot ang pangungurakot, si Saldico at si Martin Romualdez, ang mga alipores. Kaya uulitin po natin in behalf sa sentimiento at panawagan ng taong bayan. I-case build up mo at seryosang ipurso ang kasong kriminal at iba pa na dapat mapanagot at habulin at bawian ng kayamanan itong mga itinuturo na involved sa tentacles ni Marcos. Habang hindi mo pa kayang kasuhan si Romualdez na brad mo sa fraternity na Upsilon at hindi mo kayang banggain si Marcos na siyang naglagay sa iyo at nagmaniobra para ikaw ay maging ombudsman, ipakita mo na may natitira ka pang dangal para tawaging ombudsman, Ginoong Boying Rimulya. Kasuhan mo, i-case build up po ninyo at seryoso na i-pursue ang criminal case and prosecution laban kay Yusek Jojo Cades. Kilala mo ito. Nakasama mo ito sa DOJ bilang bagman operator ni Marcos. Si Bersamin na dating Executive Secretary, si Amayna Pangandaman na dating DBM Secretary, at ganon din po itong si Bunuan na pinatakas na nila Marcos patago sa Estados Unidos, at itong si Yusek Jojo Cades at Yusek Olaybar. Bakit wala? At dapat pati si Ralph Recto, kasi sinabi na ng Korte Suprema, mga kababayan, mali at iligal ang pagkuha ni Marcos at ni Ralph Recto upang ilagay sa National Treasury at ipalusot papunta sa unprogrammed appropriations na pundo ang 60 billion pesos sa PhilHealth. Bakit walang case build up kay Ralph Recto? Ipagpalagay nating aantayin pa natin si Marcos bago makasuhan siya, dapat maalis mo na siya o umalis siya, umatanggal siya bilang presidente. But you can do that to Ralph Recto. No? Makapal din ito si Boy Taxman. Walang ibang alam ito sa buhay kundi magpataw ng buwis at hagupitin ng buwis ang mga ordinaryong mamamayan. Ganyan si Boy Taxman Ralph Recto, tagapaglatigo ng buwis sa taong bayan. Perwisyo talaga ito. At ngayon, napatunayan na mismo ng Korte Suprema, absolute unanimous 15-0. Pinapabalik kay Marcos at kay Ralph Recto ang pondo sa PhilHealth, subalit wala pong kaakibat na pagsasampa ng kaso na kriminal at administratibo laban kay Ralph Recto. Wow! At sa DBM din mismo na nagpalusot ng pondo upang punduhan ang mga unprogrammed appropriations ni Marcos. Kaya naman mga kababayan, nananawagan tayo ngayon kay Boying Rimulya. Itong allegedly itinuro ni Saldico at ng iba pang mga nagtitestify na involved itong si Jojo Cades, imposible namang nagmi-misrepresent si Jojo Cades na Yusek sa DOJ pero nakikialam sa mga flood control projects at sa mga ilan pang mga infra projects in behalf of Marcos. So bakit walang seryosong aksyon at hindi ito tinanggal ni Boying Rimulya kung sumasabog na pala ang iskandalo na involved na ito sa mga maniobrahan ng proyekto? Ibig sabihin po, talagang sindikato ang style ng operations ni Marcos sa kanyang gobyerno. The way things are being revealed right now na may marami siyang cut out. Halimbawa, pagdating sa National Expenditures Program, ang kumakamada sila Pangandaman, sila Ralph Recto. Pero pagpasok sa Kongreso, ang kumakamada, si Saldico. Doon na ang mga realignment, insertions, at mga maniobra sa unprogrammed appropriations. Pero pagdating sa mga pagpaluap at paano kolektahin ang mga dinideliver na mga SOP, lumalabas itong pangalan ni Jojo Cades na inilagay mismo ni Marcos bilang undersecretary sa Department of Justice, pero ang tungkol sa mga flood control projects ang kanyang inaasikaso. Yan. At kaya nga siya nabansagan na the bagman of the president. Boying Rimulya, nagaantay po, Ombudsman Boying Rimulya, ang taong bayan, kung ano ang gagawin ninyo upang maipakita ang inyong sinseridad at ang tinatawag mo na you are going to devote your life and your time
para sa paghahabol sa mga nangungurakot at nag-aabuso sa pundo at kaban ng bayan at sa poder ng kapangyarihan ng pamahalaan. Do it now! At ito na ang ipinapanawagan ng taong bayan. Kung mayroon bagman at mayroong mga operator na tentacles o galamay ni Marcos, kailangan po ito maimbestigahan, magkaroon ng case build-up at maisampahan ng kaso at ma-prosecute. Otherwise, tatama po at magkaroon ng katotohanan ang binabanggit ni Senator Marcoleta na hanggang mga butete at sapsap lang ang kayang habulin nila Boying Rimulya pagdating po sa criminal case filing, case build-up, at iba pang coordination sa Anti-Money Laundering Council para bawiin at bawian sila ng mga dinambong na kayamanan. At ito ang inaantay natin. Ano po ang implikasyon ng pagkakaroon ng isang bagman na pinangalanan mismo ni Ginoong Saldico na itong si Yusek Cadiz ang may hawak palagi ng mga brown leather envelope na doon inuhugot ang mga transaksyon na gustong ipatupad ni Marcos. The way Saldico remembered it in details kung paano siya kinausap ni Yusek Jojo Cadiz matapos na tinawagan si Saldico ni former DBM Secretary Amina Pangandaman at ganun din po ang follow-up na ginawa ni Adrian Bersamin na apo ni Lolo Lucas Bersamin bilang I think Yusek din yata ito si Adrian Bersamin sa opisina ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Now mga kababayan, si Jojo Cadiz talagang nag-stand out ang pangalan nito sapagkat pati sa mga deliveries ni Saldico ng mali-maleta, limpak-limpak na pera na SOP o kinurakot upang ihatid kay Marcos ang mga 56 billion pesos na pinaghatian nila Marcos at nila Romualdez. But of course, alam natin na kihati din dyan si Ginoong Saldico. Ang kay Marcos na partida ang tumatanggap, itinuturo po ni Ginoong Saldico si Jojo Cadiz. Wala siyang pakialam dapat dito. Bakit of all the people, siya ang itinuro ni Saldico kung hindi ito totoo. Sa dinamidaming undersecretary sa loob ng gobyerno ni Marcos at iba pang opisyal, bakit naka-stand out si Jojo Cadiz? Ganon din po ang pagturo ni Yusek Bernardo kay Yusek Ulaybar ng DepEd na nangungontrata o nagbebenta ng proyekto o naglalabing in behalf of Lolo Lucas Bersamin. At ngayon kung bagman daw ito na itinuturo ni Sani Angara, ano naman ang involvement ni Sani Angara? Kasi nga operator niya, kagaya ng operator ni Marcos, itong si Jojo Cadiz, operator naman ni Sani Angara, ito pong si Yusek Ulaybar. So sa lahat ng mga pagbubunyag na ito, sa lahat ng pagbubulgar na ito, the very minimum action that we expect na dapat gawin ni Ombudsman Boying Rimulya ay ang pagsasagawa ng seryoso at tuloy-tuloy at makatarungan na investigasyon bilang bahagi po ng case build-up. At pangalawa, magsasampa ng kaso kriminal, administratibo kasama doon sa mga aktibo pa sa gobyerno at magproseso ng pagbawi o pagpa-freeze order kasama ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga mandarambong at mangungurakot na ito. Bakit walang ganitong seryosong aksyon si Ombudsman Boying Rimulya? Okay na lang ba na mag-resign ang mga kagaya nito ni Yusek Jojo Cadiz, nila Lolo Lucas Bersamin, nila Ulaybar sa DepEd, nila Pangandaman, nila Kolokoy Bunuan? Okay na lang na hindi sila habulin ng kaso dahil nag-resign sila? At ito pang Kolokoy na Ralph Recto na pasaway at perwisyo sa taong bayan sa paglatigo ng buwis sa mamamayan at ngayon nag-executive secretary pa. There must be clear drawing of the line for justice and it should be made clear and categorical. Pero hindi ginagawa ni Boying Rimulya. That is the challenge now.
by the Filipino people kay Boying Rimulya kung papaano niya gagampanan ang kanyang tungkulin at mandato sa saligang batas na kanyang niyakap at kanyang iginiit ang sarili niya na magiging ombudsman siya. Now, dahil ombudsman ka na, prove it. Prove your worth and show to the world and show to the people and to our country that you can stand by your words. Na talagang hahabulin mo at papanagutin kasama ang batas, ang mga kurakot. Bagamat hindi namin in-expect na gagawin mo yan kay Martin Romualdez at kay Marcos, at least man lang sa kanilang mga alipores. Kagaya nitong itinuturo ni Saldico na nag-resign na kahapon sa DOJ bilang undersecretary, yun pala bagman operator ni Marcos sa galamay ng kanyang sindikato. Mga kababayan, magbabalik muli ang ating video analysis at video talakayan at wag po nating kalimutan na ang gustong tumulong at magbigay ng suportang voluntaryo out of your sincerity, you can be part of the members ng ating channel, no? Ang minimum yata is $5 at ang maximum hanggang $10 per month. Then the YouTube can share it with Ka Eric. Ang tawag po dyan ay regular membership. So, parang sumusuporta na rin kayo kay Ka Eric at sa ating channel dahil part siya ng program ng YouTube, yung pagiging member. No, hindi ko alam kung paano i-click dyan, magpaturo na lang. Pero sa hindi po magpapa-member, okay lang din naman po. You can still support our advocacy line sa People's Bangon Sambayanan People's Movement. 0916-308-7710. Uulitin ko po 0916-308-7710. GCash line at the same time line of support. Through kay Rohilda Celis Kailangging po. Bangon Sambayanan People's Movement and Advocacy. At muli ang ating tandaan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.